Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. Ayan, na-convene na nga ang Senado into court for impeachment. Minabilis talaga, grabe. Hindi na sila natutulog at excited pa sila ngayon. So, ang bibigyan natin pansin dito ay yung mga senador na nag-speech kanina sa kanilang session. So, unahin natin si Senator Padilla. Si Senator Padilla ay sobrang madamdamin talaga. Gusto talaga niya dapat ang unahin ng Senado ay ang mga tao, ang taong bayan. Kasi maraming mga pangangailangan na hindi napapansin dahil nakatutok sila sa politika. Tapos isunod naman natin si Jinggoy Estrada pa choy lang. Hindi ata ito nagsalita, hindi ko nakita or baka sa ano lang kasi 7 hours yun eh. Okay? Siyempre may trabaho tayo. At ito si Senator Bato de la Rosa, talagang believe na believe ako sa kanya, saludo ako dahil kahit hindi siya abogado, ang galing niyang mag-deliver at naiintindihan niya kung ano yung mga nasa batas. Pero yung iba, yung mga ibang abogado, magaling pa naman, pero pilit nilang tinitwist yung batas. Okay, dito naman tayo kay Senator Bongo. Si Senator Bongo, again, ang usapin, ang gusto niya iparating ay, syempre, unahin muna ang taong bayan, lalo na yung mga nagkakasakit, totoo naman, lalo na ngayon na panahon na ng tag-ulan. So silang tatlo as in super haggard talaga, ginawa nilang lahat para tawag nito, ma-dismiss yung impeachment, pero at the end of their session, at the end of the day, at the end of the night, naging, meron tayong natutunang bagong mga words, yung remand. Ibig sabihin, ibalik sa Senado. Panalo pa rin yun. Ibalik sa Senado, mali. So, sorry. Ibalik sa Kongreso ang impeachment complaint. Yun. At least, kahit hindi siya na-dismiss, at least ibinalik. So, wala nang oras yan kasi kakalkalin pa yan. Maabutan na talaga yan ng 20th Congress. Kung maipasa man sa 20th Congress, okay lang para sa akin. Kasi ako, kung i-dismiss, okay. Kung ituloy yung paglilitis, okay din ako para mas malaman kung sino talaga ang may kasalanan. Next, ito si Senator Villanueva. Grabe siya, si Joel. Ano siya, makikita kong bumabalingbing, makikita kong nasa kabila. Parang ano siya, labas-pasok, hindi maintindihan kung saan ba talaga siya. Minsan, pabor siya kay Duterte. Minsan ay hindi siya pabor. Parang ganun lang, wither. Parang playing safe. So, dito naman tayo sa kay Senate President Ches Escudero. Ito naman, magaling din siya. Imagine, biruin mo, ang grabe yung tawag ito, palitan, debate ng mga tauhan niya, pero siya cool pa rin. At saka talagang na, tawag ito, naitawid din niya yung kanilang session, natapos din na meron silang narating. Okay yung kanyang pamamahala. Tapos, ito naman, si Senator Alan Peter Cayetano, yung mahinahon na with sense, though nababatikos siya dahil sa kanyang 10,000 na pinangako. Pero dito, overall, maganda yung kanyang performance, with sense din naman, na bakit i-dismiss yung kaso na hindi pa nga natatalakay, hindi pa nababasa, ganon. So, sa lahat ng nagsalita, siya lang yung gumamit ng Bible verse. So, nagbabasa siya ng Bible. At, ito naman, si Senator Coco Pimentel, hindi ko to maintindihan. Kasi noon ay yung tatay niya at saka sila, against yan sa mga Marcoses. Pero sa ngayon, parang siya ay nasa panig na ng mga Marcos, ganon. Inaasahan pa naman to na nung 2022 na siya ay magiging tawag dito, kasali sa majority, tapos si Risa Ontiveros ang minority, kumbaga nag-iisa. Pero ngayon, meron na siyang kakampi. Ganon. Si Risa Ontiveros naman, as usual, feeling angel, pero iba yung kanyang layunin. Wala talaga, kahit kailan, binuto ko pa naman to, 2 beses yata.
Pero nagsisisi talaga ako ba't binoto ko siya. Ewan ko sa kanya. I really don't like her na naging senador na siya. Pero nung una, yung mga pakikibakan niya, yung pagtakbo niya, talagang saludong-saludo ako sa babaeng ito. At saka ito naman si Senator Grace po, ito din. Feeling holy na ginagamit din lang naman ang Senado. Wala naman siyang nagawa. At alam ko, anti-Duterte to kasi nga kalaban siya nung tumakbo siya pagka-presidente ni President Duterte, tapos hindi siya nanalo. At ito naman si Manay Villar, pachoy-choy lang, parang who cares, wala kaming pakialam, ito ko, okay, ganon. Tapos, ito naman si Senator Amy Marcos, ay, andun lang siya. Andun lang siya talaga. At, makikita din natin si Idol Rafi, na nasa gilid lang din siya, playing safe. Yun, cellphone, ganon lang sila. See? Ganon. Makikita niyo na yung most of them excited sila magsuot ng kanilang mga robe, ng kanilang mga damit pang-hukom. So yung natutunan natin ngayon na 2 words ay don, D-O-N, ibig sabihin yung pagsusuot ng robe. At saka yung pangalawa, remand, ibig sabihin ibalik. So pag nakabili ka sa tindahan ng expire na or mahal, sabihin mo lang, you remand this item. Remand, it means return. Okay, so ito naman si Ate Nancy Binay, meron siyang kinoment doon na hindi niya naintindihan na pag ibinalik daw yung complaint, ano ang mangyayari? Hindi niya naintindihan. So, ayan, nakita niyo na ang ating mga senador sa kanilang mga gawain bilang taga-usig ni VP Sara kung matutuloy ang impeachment na yan kasi nga i-return muna. So kung matutuloy, kailan? So yun lang po. Maraming salamat. Pili kayo kung sino ang gusto nyo at kung sino ang mas bagay magdamit ng kanilang robe of impeachment ni VP Inday Sara Duterte. Maraming salamat. Bye-bye!